Habang lumalalim sila, lalong nagiging kakaiba ang lahat, kaya kumapit lang si Shinnor sa damit ni Ipyang at patuloy na naglakad. Galit pa rin siya sa nangyari kanina. Kailangan mo ba talagang kumapit sa akin ng ganito? Si Cher ay pinawisan ng husto at sinubukang ipaliwanag, sabi ng master ko dati. Ang mga lalaki at babae ay dapat magpanatili ng distansya upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang reaksyon. Labis na naguluhan si Ipyang nang marinig iyon, ngunit patuloy na gumalaw ang kanyang mga binti. Bigla, narating nila ang pasukan ng underground level na ito. Mayroong seryosong kakaiba sa unahan, at boom! Lumabas sila ng kuweba. Sa labas ay parang 100, hindi, 1,000 na haligi na nakatayo lang doon ng walang malinaw na daan. Nagsalita si Mushan, nasaan tayo? Nakatayo sa likod ni Ipyang, bumantong hininga si Mushan, ang daming haligi, kahit tumalon ay malamang na ikamatay natin. Pagkatapos suriin ang mga bagay-bagay ng 1 segundo, sinabi niya, hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay ito ang Void Enshrouding Death Formation. Nang marinig niya si Ipyang na nagsabi nito at malinaw na hindi naniniwala, kinailangan ni Mushan Cher na magdoble check, ito ang Legendary Void Enshrouding Formation. Ang may libu-libong haligi kung saan isang maling hakbang at magkakagulo ang lahat. Bumalik siya upang tingnan ito, hindi mapigil ang purihin, hindi masama, alam mo ang iyong mga bagay-bagay. Itinuro ni Mushan at pagkatapos ay ipinaliwanag, palagi akong mahilig sa mga formation. Hindi pa ako nakakakain ng baboy pero nakita ko na ang baboy na tumakbo. Ngunit upang makadaan sa formation na ito, kailangan mong tumalon ng hindi mabilang na beses. Sa bawat pagtalon, ang formation ay babalik sa orihinal nitong posisyon at ang tao ay kailangan muling magkalkula ng lokasyon upang ligtas na makapaglagay ng mga paa. Ang formation na ito ay halos imposibleng daanan. Pagkatapos magpaliwanag, nang makita ang mga galaw ni Yip, medyo natarante siya. Ano ang ginagawa mo? Sumagot lang siya, tatayo lang ako sa isa. Gusto mong subukang tumalon ng kaunti. Nang marinig siyang nagsabi niyan, natarante si Minger at sinubukang pigilan siya. Sect leader, pakiusap, huwag kang padalos-dalos. Isang maling hakbang at patay ka. Sa tingin ko, dapat tayong maghintay na dumating ang ibang senior sisters para iligtas tayo. Ngunit si Ipyang, bilang isang powerhouse, ay hindi pumayag. Maaari kang maghintay kung gusto mo. Ako ang mauuna doon. Ngunit pagkatapos ay tumalon lang sa kanya si Mushan. Handa na ako, halika na. Ako ang iyong disciple, andyan lang ako kasama ka. Nawalan siya ng salita. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, nagrereklamo, napakatakot mo at sobrang higpit ng kapit mo. Tinamaan sa kung saan masakit. Namula siya at sinabi, hindi ako. Tumalon si Ipyang pasulong, hindi nakalimutang paalalahanan siya, kumapit ka ng mahigpit. Sa tunog ng puff, tumalon siya kasama ng isang sigaw. Ginamit ni Ipyang ang kanyang spirit energy upang lumipad sa bawat haligi habang naghahanap ng isang ligtas na haligi. Nagbigay pansin din siya sa pagpapaalala, huwag kang gumalaw. Nakakabit kay Ipyang na parang unggoy, sumigaw si Musang Cher, sect leader, pwede mo bang yakapin ako? Ngunit mabilis siyang napagtanto na imposible iyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, tumapak siya sa tanging life gate. Mayabang si Ipyang, magkakaproblema ako kung mali ang tapak ko. Nakatayo sa kahoy na haligi, sumigaw siya, bibilisan ko. Kumapit ka ng mahigpit. Mabilis siyang pinigilan ni Minger, huwag mong kainin ang bawat talon. Kailangan mong hanapin ng libu-libong beses ang life gate. Huwag kang magmadali. Ngunit binaliwala niya ito at tumalon lang, na nagdulot kay Mushan na sumigaw, masyadong mabilis. Nahihilo ako. Patuloy lang si Ipyang na tumatalon. Patuloy na nagrereklamo si Mushan, nang hihilo ako. Ang dalawa na nasa posisyon ng tao koala ay nakatakas sa formation ng napakabilis. Ligtas siyang lumapag. Tumalon si Ipyang sa gilid ng napakagaan. Habang tumatalon siya pababa, mayroong bahagyang alikabok na lumilipad sa paligid, tinatakpan ang kanyang mga mata. Gamit ang kanyang kamay upang tingnan pa, tumawag si Ipyang, nandito na tayo. Tumingin sa kanya si Musang at nagtanong, dito.
Hindi. Sabi sa mga libro, ang formation na ito ay nangangailangan ng 1,000,000 kalkulasyon bawat hakbang. Sumagot si Yip, kinakalkulo ko ang lahat. Sumigaw siya ulit, bakit ka ganoon kabilis? Hindi siya nag-atubiling sagutin ang tanong nito, dahil bago ako tumalon, nakalkula ko na ang lahat ng posibleng pagbabago. Nakakapit kay Yip na parang koala bear, sinabi ni Mushan, nagloloko ka ba? Sinabi niya, sino ang nagloloko? Ang formation skills ko ay maxed out. Ang formation, na tulad nito ay nasolusyonan sa sandaling i-activate ko ang aking skill. Umupo ka muna. Sa totoo lang, hindi ako aalis sa aking teritoryo hanggang hindi ako sigurado na ligtas ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umikot si Mushan upang tumingin sa likod. May nakita siyang pinto na may imahe ng buwa. Pagbaba kay Yip Yang, muling nagtanong si Mushan, mayroon pa bang ibang lugar na hindi ligtas? Isang pinto lang ang nasa harap namin. Ngunit mabilis siyang napagtanto. Ang pintong ito, parang pamilyar. At kaya tumayo lang sila roon, nakatitig sa napakalaking pinto. Si Yip Yang, sa kanyang malawak na kaalaman, ay binanggit ang pangalan ng bagay na ito. Ito ang Severing Dragon Imprisonment Matrix. Nang marinig iyon, inikot ni Mushan ang kanyang ulo, nagdagdag, isang epic tier demonic formation. Para i-unlock ito, kailangan mong pindutin ang mga nakataas na bato ng eksaktong 18,630 beses. Isang maling pindot at nakalock ang pinto magpakailanman. Sa buong kasaysayan ng mga formation, 3 tao pa lang ang nagtagumpay. Inilagay lang ni Yip Yang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at nagsimulang maglakad, na nagdulot kay Mingber na sumigaw ng naguguluhan, pagkatapos ay natarante siyang sumigaw upang pigilan siya. Huwag kang mag-isip ng masama. Ito ay isang epic level formation, sobrang taas ang kahirapan. Kung magulo ka at mag-lock ito, mag-lock din ang buong espasyo kasama nito. Lagot tayo, ngunit ganap na walang pakialam si Yip Yang, huminga lang siya ng malalim pagkatapos ay nag-pose, sumisigaw, locking on to the target. Nagsalita ulit si Mushin Shar, sandali. Huwag mong sabihin na nakalkula mo na ang lahat. Sumagot siya, hindi. Tanong niya, kaya magpapalusot ka lang. Hindi nagatubiling sumagot si Yip. Madali lang ang pagkalkula, pero ang pagpindot sa mga batong iyon ng 10,000 beses ay mukhang nakakabagot. Hindi ko ito sasagutin. Nang marinig ang sagot na iyon, malungkot na itinuro ni Mushan, sa totoo lang, hindi mo ito kayang solusyonan, di ba? Mukhang isang master strategist lang ang makakasira sa formation na ito. Winasiwas ni Yip Yang ang isang kamao pasulong at sumigaw, basagin. Bukod sa utak, may iba pang paraan para harapin ang mga formation. Literal siyang sumusubok na labanan ang apoy sa pamamagitan ng apoy, o mas tumpak, bato sa pamamagitan ng bato. Sa labas, isang pulutong ang nagtipon, nagchichismisan. Nagsimulang maghukay si 12 mula rito. Gaano katagal bago sila iligtas? Nagbigay ng malamig na titig si Ling Roosho at sumagot, iligtas ang pag-uusap. Kahit na kailangan nating hukayin ang buong Infinity Peak Sect, ilalabas namin sila. Bigla, isang nakakabingi na tunog ang sumabog. Nagulat na nakatitig sina Ling Roosho at Yano. Isang malaking butas ang lumitaw sa mukha ng talampas. Masayang lumabas si Yip Yang na nakatakas. Nakatayo sa likod niya, sumigaw si Mushan sa takot, ang ganoong paraan ng paglutas ng isang formation. Nakakatakot talaga ang taong ito. Pinaalalahanan pa ni Yip Yang, sa susunod, linisin mo ang kalat. Kaligtasan muna. Pagkatapos ay ligtas siyang lumapag sa lupa. Tiningnan siya ni Susha ng may madilim na ekspresyon. Seryoso, sinuntok niya ang pader na ganoon kakapal. Sumigaw si Yano, natapos na ba ang rescue mission natin? Tumahimik sandali si Ling Rooshu, pinapanood si Yip Yang na lumalapit. Naisip niya, sect leader, pakiusap, hayaan mo akong sundan ka habang buhay. Sa West District ng Infor City, isang abalang lugar, hinawakan ni Yip Yang ang isang tumpok ng libro, bumubulong, wala sa mundong ito ang manga o games. Buti na lang mayroon pa ring mga novel na babasahin.
Hindi ko inakalang ganito kaganda ang mga libro na inirekomenda ng batang Chibo na iyon. Pagkatapos ay kinamot niya ang kanyang ulo, nag-aayos ng mga gawain. Tama, ngayon ang kanilang ikalawang trial. Hiniram ko na ang mga libro, kailangan kong bilisan ang pagbalik at linisin ang bahay. Kasabay nito, 4 na thugs ang lumitaw sa harap ni Ipyang. Mamaya, mga kapatid, maglakad-lakad tayo doon. Ang batang nasa harap ay mukhang ganap na biktima. Tinarget, ngunit hindi man lang niya napansin, binabasa ang kanyang libro. Ang kwentong ito ng Absolute Nang ay kahanga-hanga. Junyang, Langfang, at Shu, napakahirap pumili. Bigla, bumangga ang kanyang ulo sa tiyan ng isa sa mga thugs. Pagkatapos ay tiningnan niya ang itaas, tinatanong, kayo. Dumilim ang mukha ng may peklat, nagsisimulang magbanta, bata, ano ang ginagawa ninyo? Hindi kayo tumitingin sa dinadaanan ninyo, binangga ninyo kami. Kalmadong sinabi ni Yip, oh. Umungol ang lalaki, nagbabanta, ano ngayon? Anong masasabi mo? Yumuko si Ipyang upang kunin ang kanyang mga libro, sumasagot, kung gayon, paumanhin. Ngunit kailangan talagang tap-okan ng thug na iyon ang libro. Sandali, matagumpay niyang kinantsawa ng malaking tao, na nagdulot sa kanya na tumitig ng may madilim na mukha. Itinuro ng Scarface na may toothpick sa kanyang bibig at sumigaw, hoy bata. Binangga mo ang kapatid ko na seryosong nasugatan. Bahagya siyang ngumisi, hindi basta-basta maaayos ng simpleng paumanhin ito. Sumingit si Scarface, masakit. Masakit. Sa likod nila, isang matandang lalaki na may tungkod ang nagsasabi, ang batang kapatid na ito ay talagang kaawa-awa. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao sa paligid, nagsisimula na naman ang mga hooligans na ito. Oo, palagi silang naglalagi sa pasukan ng library upang manalangin sa mahihinang scholars. Hindi man lang nag-abalang tumingin si Ipyang. Malamig niyang tinanong, kaya? Ngumisi si Scarface pagkatapos ay nagsimulang magdemanda, kaya ibigay mo ang lahat ng pera na mayroon ka ngayon, at magiging pantay na tayo. Hawak ang libro, nagtanong siya, hindi umaatres, at paano kung hindi? Ang matandang lalaki sa likod ay patuloy na nagmamasid, ang lalaking ito ay isa pang bookworm fool. Lagot na siya, tiyak na maghihirap siya, napansin ng isang dalagita at nagtanong, ano ngayon? Dapat ba tayong tumulong sa kanya? Isang lalaking nasa edad na ang nagsabi, huwag. Ang 4 na iyon ay pawang mga mid-stage martial realm experts. Hindi natin sila pwedeng kalabanan. Umungol ang matandang lalaki, masama ito. Walang mga patrol guard sa paligid nitong mga nakaraang araw. Nang marinig iyon, itinuro ni Scarface sa likod, mayabang, hindi mo ibibigay. Hindi ko inaasahan na ganoon ka katigas ang ulo, bata. Ibigay mo o ito ang mangyayari. Nang marinig iyon, tiningnan niya ang itaas kung saan siya itinuro, kung saan isang kalbong lalaki ang gumagamit ng kanyang kamay upang basagin ang isang brick. Nagulat ang matandang lalaki sa likod. Naisip niya, Diyos ko. Nagbanta ng bahagya si Scarface, Yipyang, kung hindi mo ibibigay, tatamaan ka ng kamaon na ito. Pagkatapos ay sumigaw siya ng, kang, at sumuntok sa gilid. Ang suntok na iyon ay nagbasag sa pader sa tabi nila. Napanood ng matandang lalaki sa likod, kinukuyom ang kanyang nanginginig na kamao. Napakasama niya, sobrang up, matagumpay na napukaw ang pugad ng fire ant. Sabi ni Ipyang, iyon lang ba ang kaya mo? Nang marinig iyon, hinawakan ng mga thugs ang kanilang mga tiyan at tumawa. Napakabobo ng batang ito, nagpapanggap pa ring matigas sa oras na ito. Si Scarface, na ngayon ay nakanganga ang bibig, tiningnan ang kanyang baywang, ganap na nalilito. Nasaan ang kutsilyo ko? Agad na nakuha ni Yip ang kutsilyo, sumisigaw, hindi ako nagsinungaling sa inyo. Talagang alam ko. Nagsimula siyang ibaluktot ang talam at sumigaw, panuurin niyo ito. Pagkatapos ng tunog ng pagbasag, nabali ang talam. Nagulat ang mga thugs sa kanilang nakita. Blankong, nakatitig ang lalaking may peklat, nauuto, ano ang nangyayari? Hawak ang isang libro sa isang braso at nagtaas ng kamao sa kabilang braso, sinabi niya, mayroon din ito. Alam ko rin ito.
Sinuntok sa gilid, pinaalalahanan ni Yipiang, panoorin niyo ng mabuti. Ang suntok na ito ay libu-libong beses na mas malakas kaysa sa huli. Agad na natakot ng husto ang apat na hanggal. Naging frozen din ang mga tao, nagchichismisan. Ang batang kapatid na ito ay isang descended immortal. Tama, ang lakas ang tunay na sukatan. Nananaginip ba ako? May makurot sa akin.